Tuwing medianoche, hindi nawawala ang mga pampaswerteng pagkain gaya ng malalagkit na pagkain at mga isda. Bukod dito, ano pa nga ba ang tradisyonal na paboritong inihahanda ng mga Pilipino sa pagsalubong ng bagong taon? Makibalita tayo kay Roland Umangay. Sa pagsalubong ng bagong taon, karaniwang makikita sa hapagkainan ng mga Pilipino ang malalagkit na pagkain gaya ng tikoy, biko at butchi. Nakakaakit daw kasi ng swerte ang mga ito. Pag matatamis daw, mas masarap ang samahan. Yun talaga dun una talaga nag-form yan. Then syempre, mostly, di ba kapag ang mga sugar niluluto natin, it becomes more sticky. So makikita mo, diba, even sa facial expression, pag kumain ka ng matamis, ang maging impression ng mukha mo is smiling. Sa Marilao, Bulacan nga, mabenta ngayon ang malalagkit na suman at puto. Pero bukod sa malalagkit na pagkain, swerte rin daw ang isda. Fish is a symbol of abundance. So any kind of luto ng fish is called abundance. Sa Burgos, Ilocos Norte, iba't ibang luto ng red seaweed o gamit ang kanilang inihahain sa isang festival bago pa man salubungin ang bagong taon. Merong fresh lumpia style, empanada, arroz caldo at nuggets. Bukod sa masarap, mabisa raw ang gamit na panlaban sa cancer. Para naman sa mga Pangasinense, may mga pagkaing hindi daw dapat mawala sa medianoche. Siyempre yung paborito ng mga bata, spaghetti, fried chicken, yung tinapay, yung queso de bola, ganyan. Yung ham. Yung malagkit, madam. Tapos? Yung mga prutas. Yun ang ginahanda namin eh. At para lalong ma-enjoy ang medianoche kasama ang pamilya, tiyaking malinis at maayos sa mga inihahandang pagkain para maiwasan ang food poisoning at diarrhea. Meron na yung tinatawag nating nailuto na ng matagal. It takes time kasi ang bakterya kasi dumadami kung panis na yung kinakain natin. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.